Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ang dami ko pong natututunan sa mga kwento nyo, lalo na kung paano nadadala ang mga tao sa tukso kapag may kulang sa relasyon. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Bekbek, 29 years old. Hindi ko tunay na pangalan, from Laguna. Gusto ko lang i-share ang isang pagkakamali na hindi ko po akalain na mangyayari sa akin. Isang gabi habang naghahaponan kami ay napansin kong parang ang tahimik ni Poldo. Hindi siya tulad ng dati na kahit pagod galing site ay may kwento agad tungkol sa trabaho. Nakatitig lang siya sa plato habang dahan-dahang sumusubo. Ano bang meron? Tanong ko habang sinasalinan siya ng sabaw. Napabuntong hininga siya bago tumingin sa akin. May bago kasi kaming project. O edi okay yun? Bakit parang problemado ka? Sa atimunan naman. Napakunot noo ako. Ang layo naman. Tumango siya. Big project daw. Ilang buwan din yun. Baka maging buwanan ng uwi ko. Parang may kumurot agad sa dibdib ko nang marinig ko yon. Simula nang ikasal kami ay hindi pa kami halos nagkakalayo ng matagal. Kahit minsan may out of town project siya, ay 2 linggo lang tapos nakakauwi na. Ano? Buwan? Ulit ko. Oo, minsan baka mas matagal pa. Depende sa takbo ng trabaho. Bigla akong nawala ng ganang kumain. Ayoko naman maging madrama, pero ayoko talagang maiwan mag-isa. Wala kaming anak kaya sobrang tahimik ng bahay kapag wala si Poldo. Sanay akong siya ang kasama ko araw-araw, kahit madalas pagod at tulog lang pagdating. Hindi pwede, sabi ko agad. Napatingin siya sa akin. Ha? Ayaw kong maiwan dito mag-isa. Napakamot siya sa ulo. Bek, trabaho to. Hindi naman pwedeng tanggihan ko. Hindi ko sinasabing tanggihan mo. Anong gusto mo? Sumimangot ako at tumingin sa kanya. Sasama ako. Halos mabilaukan siya sa kinakain niya. Ano ka ba? Construction site yun, malikabok, mainit. Tsaka barracks lang ang tutuluyan namin. Di okay lang. Mas okay na yon kaysa dito ako mag-isa. Bek. Basta. Sasama ako. Bahala ka. Sabi ko sabay napakrus ako ng mga braso. Kilalang kilala na ako ni Poldo. Alam niyang kapag ganun na ang tono ko ay hindi ako basta magpapatalo. Ilang minuto siyang tahimik na parang nag-iisip. Tapos, napabuntong hininga siya. Sige, tatawag ako kay boss. Tatanungin ko kung pwede. Bigla akong napangiti. Talaga? Wala naman akong choice eh. Kukulitin mo lang ako buong gabi. Tumawa ko sabay kurot sa braso niya. Kinuha niya agad ang cellphone niya at tumawag sa boss niya. Tahimik lang akong nakikinig habang paikot-ikot siya sa sala. Boss, may favor sana ako. Pwede ko kaya isama ang misis ko sa site? Oo nga po, ayaw maiwan mag-isa eh. Kinakabahan ako habang hinihintay ang sagot. Maya-maya ay napangiti si Poldo. Opo boss, salamat po.
Pagkababa niya ng tawag ay nilapitan ko siya agad. Tumango siya. "O, anong sabi? Pwede raw?" Tumango ako. "Hala, totoo? Meron naman daw maayos na barracks doon para sa mga workers. May bakanting maliit na kwarto. Doon na lang tayo." Hindi ko napigilang mapatalon sa tunga. "Yes!" Napailing na lang si Poldo habang natatawa sa reaksyon ko. Excited na excited ah. Siyempre, adventure din to no, tsaka makakasama kita. Baka magsawa ka ron, liblib daw kasi yung lugar. Okay lang, basta kasama kita. Lumapit ako at niyakap siya. Sa totoo lang ay sobrang saya ko noon. Para akong batang isinama sa field trip. Hindi ko alam na ang pagpayag kong sumama sa malayong project na yon ang magiging simula ng pinakamagulong pangyayari sa pagsasama namin. Ilang araw lang ang lumipas ay nakapag-impake na kami at bumiyahe na papuntang Atimonan. Madaling araw pa lang ay bumiyahe na kami sakay ng service ng kumpanya kasama ang ilang workers. Ang dami naming bitbit. Mga damit, lutuan, electric fan at kung ano-ano pang gamit na baka kailanganin habang matagal kaming daroon. Medyo nakakapagod ang biyahe. Ang haba ng daan. Tapos paliko-liko pa. Pero game na game ako kasi first time kong sumama kay Poldo sa ganong kalayong project. Habang nasa sakyan, ay panay tanong ko sa kanya kung anong itsura ng lugar. "Grabe ka, parang first time lalabas ng bahay ah." Natatawa niyang sabi. Siyempre excited ako. Pagdating namin doon bandang tanghali ay una kong napansin ang medyo liblib talaga ang lugar. Maraming puno, may malawak na bakanting lote na pagtatayuan ng building. At medyo malayo mismo sa bayan. Pero nagulat ako nang makita ko ang barracks. Hindi siya tulad ng ini-imagine kong barong-barong o dikit-dikit na tulugan. Maayos pala. Parang simpleng bahay lang na gawa sa hollow blocks at yero ang bubong. Dalawa ang pinarentahan ng boss nila. Yung isa para sa mga labor. Medyo malaki. Maraming kwarto at dikit-dikit ang higaan. Yung isa naman ay mas maliit pero maayos. At solo naming gagamitin ni Poldo dahil foreman siya. "Ayos ah," sabi ko habang inililibot ang tingin ng bahay. May maliit na sala, kusina, sariling CR. At ang kwarto namin hindi man bongga pero komportable na rin. "Sabi ko sa'yo okay naman dito eh," sabi ni Poldo habang ibinababa ang mga gamit. Ngumiti ako. Habang inaayos namin ang mga gamit ay may narinig kaming ingay sa labas. Dumating na pala ang iba pang workers. Lumabas ako para tumingin. May mga ilan kasi akong kakilala sa kanila. Nagbabatian sila ni Poldo habang ako naman ngumingiti lang. Doon ko rin unang nakita yung bagong pasok. "Poldo, ito pala yung sinasabi kong tropa ko," sabi ng isa nilang worker na si Banjo, habang may itinuturong binata sa likod niya. Payat ng konti pero halatang matibay ang katawan. Moreno ang balat, medyo singkit at mukhang mahiyain. "Si Utoy, galing pa yan sa Visayas. Pinsan ng bayaw ko." Lumapit ito kay Poldo at magalang na nakipagkamay. "Good afternoon po, Foreman." Napansin ko agad na bata pa siya. Parang nasa early 20s lang. Halata ring probinsyano dahil medyo malalim ang punto niya kapag nagsasalita. "Bata mo pa," biro ni Poldo. Ngumiti lang si Utoy. "Kailangan na po magtrabaho eh."
Napatingin ako sa kanya ng mas maigi. Sa totoo lang ay wala naman siyang dating sa akin nung una. Una sa lahat, mas bata siya sa akin. Pangalawa, mukha talaga siyang inosente. Napaawa pa nga ako kasi ang bata pa niya sa ganong trabaho. Habang nag-uusap sila ay napaisip ako kasi sayang naman. Bukang dapat nag-aaral pa sana siya. Pero alam ko rin naman na hindi lahat nabibigyan ng chance. Sa hirap ng buhay ngayon ay marami talagang napipilitang kumayod ng maaga. Anong edad mo? Tanong ko bigla. Parang nahiya pa siya bago sumagot. 21 po. Sus? Bata pa nga. Napangiti naman siya. Ganun po talaga ate. Kailangan ng tumulong sa pamilya eh. Tumango naman ako. Sa bagay, pagkatapos noon ay wala na ako masyadong pakialam sa kanya. Isa lang siya sa maraming labor na hawak ni Poldo. Sa isip ko noon ay simpleng batang masipag lang si Utoy na gustong makaahon sa hirap. Hindi ko alam na habang tumatagal ay siya pala ang magiging dahilan kung bakit mag-iiba ang takbo ng mga araw namin doon. Kinabukasan ay maaga pa lang nasubok na agad ang pasensya ko, Papa Choy. Nagising ako na parang ang bigat ng tiyan ko. Alam mo yung feeling na kailangan mo nang tumakbo sa banyo kasi emergency na. Ganong level. Mabilis akong bumangon at halos patakbo nang pumunta sa CR namin. Pagbukas ko ng gripo ay wala ni isang patak ng tubig ang lumabas. Hay naku! Tinry ko ulit, wala talaga. Poldo! Sigaw ko habang hawak-hawak ko ang aking tiyan. Nagmamadali namang lumabas ng kwarto si Poldo. Bakit? Walang tubig oh? Napakamot siya sa ulo at halatang na-stress din. Baka may inaayos sila sa linya. Anong baka? Jebs na ako dito oh. Napatawa pa ang loko. Grabe ka ang aga-aga. Hindi nakakatawa. Tumayo siya at sumilip sa labas. Maya-maya ay bumalik din. Sa kabilang baraks meron daw tubig. Ano? Doon ka muna magbanyo. Napangiwi ako. Ha? Nakakahiya kaya? Wala ka namang choice eh. Alangan magpigil ka dyan. Sa totoo lang ay ayoko sana, Papa Choy. Nahihiya akong makigamit sa barracks ng mga labor. Pero wala na talaga akong choice. Kaya dali-dali akong kumuha ng tissue at naglakad palabas. Pagdating ko sa kabilang barracks ay medyo nakahinga ako ng maluwag kasi mukhang wala namang masyadong tao sa sala. Pero pagdating ko sa tapat ng banyo ay sarado. Ay naku! Kumatok ako. Hello? May tao ba? Maya-maya ay may sumagot mula sa loob. Sandali lang po. Tapos na. Boses pa lang ay kilala ko na. Si Utoy. Napapikit ako saglit. Napapadyak na ako sa inip habang hinihintay siyang matapos. Pagkalipas ng ilang segundo ay bumukas din ang pintuan. At doon ako natigilan. Lumabas si Utoy na nakatapis lang ng puting tuwalya sa bewang. Basa pa ang buhok niya at halatang kakaligo lang. Hindi ko alam kung bakit napatitig ako. Siguro kasi first time ko siyang makita ng ganoon. Na bagong ligo at halata na bata pa talaga siya. Malinis ang balat, medyo makinis ang muka at kita ang hubog ng katawan niya. Hindi sobrang maskulado, pero malaman. Pasensya na po ate. Nahihiya niyang sabi habang bahagyang yumuyuko. Dahil makipot ang daanan palabas ng banyo, ay kinailangan niyang dumaan sa likod ko. Aatras sana ako para bigyan siya ng space. Pero sa pagdaan niya ay may kung anong matigas na bahagyang kumiskis sa may balakang ko. Parang saglit lang naman.
Halos dampi nga lang. Pero ewan ko ba, bigla kong nanigas. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Napakaigpit ang hawak ko sa tissue habang nanlalaki ang mata ko. Alam kong aksidente lang yon at alam ko rin kung ano yon. Kahit saglit lang ay alam ko din na malaki ang size nun. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaibang init na biglang umakyat mula sa tiyan ko paakyat sa dibdib. Napatingin ako sa likod niya habang mabilis siyang naglakad palayo, halatang hindi rin komportable. "Pasensya na po ulit," sabi niya nang hindi lumilingon. Dapat siguro nainis ako. Dapat sinabihan ko siyang magdahan-dahan. Pero wala akong nasabi. Napapalunok na lang ako habang nakatulala. At habang nakatayo roon ay bigla kong naramdaman ang kakaibang kaba na hindi ko maintindihan. Parang may kung anong nagising sa loob ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Maya-maya ay saka lang ako natauhan. Mabilis akong pumasok sa banyo at isinara ang pinto. Pero kahit nakaupo na ako roon ay hindi mawala sa isip ko ang nangyari. At mas lalong hindi mawala yung pakiramdam ng bahagyang pagkakadikit na yon. Simula nung nangyari sa banyo ay hindi ko na maintindihan ang sarili ko, Papa Choy. Tuwing nagkakasalubong kami ni Utoy ay parang naiilang na ako. Hindi na tulad nung una na normal lang ang tingin ko sa kanya. Biglang kahit simpleng tinginan lang namin ay parang may kakaibang tensyon agad. At napapansin ko rin na iba na yung titig niya sa akin. Mas matagal at mas malalim. Minsan, nahuhuli ko pa siyang nakatingin habang nagluluto ako sa labas. O kaya habang nagsasampay ng damit. Kapag nahuhuli ko siya ay agad siyang iiwas ng tingin pero halatang nahihiya rin. Hindi ko alam kung bakit pero habang tumatagal ay parang may kung anong init na nabubuo sa loob ko tuwing nakikita ko siya. Sinisisi ko na lang siguro na matagal na kaming walang lambingan ni Poldo. Kasi pagod naman siya palagi. Pagdating sa barracks ay kakain lang tapos tulog agad. Hanggang sa dumating ang Sabado, araw ng sahod. Maingay ang kabilang barracks kasi nagiinuman ng mga labor. Rinig na rinig ko ang tawanan nila at kantahan. Habang ako naman ay nasa higaan lang namin. Si Poldo ay papunta rin doon. "Aga mo matulog ah," biro niya bago lumabas. "Huwag ka magpakalasing ha," sagot ko. Ngumisi lang siya bago umalis. Habang nakahiga ako ay hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Nakakahiya man aminin, pero noong mga oras na yon ay gusto ko sana ng lambing ng asawa ko. Ilang linggo na rin kasi kaming parang roommates lang. Pero kakahintay ko kay Poldo ay nakatulog na lang ako. Nalimpungatan ako bandang 1:00 ng madaling araw at madilim na ang paligid. Naririnig ko ang malakas na hilik ni Poldo sa tabi ko. Paglingon ko ay nakatihaya siya at amoy alak pa. Napairap ako. "Hay nako, wala ka na namang silbi," bulong ko. Humiga ulit ako pero maya-maya ay kumirot bigla ang tiyan ko. Napamulat ako. Hala, ramdam kong nadudumi na naman ako. Kaya mabilis akong bumangon at tumakbo sa banyo. Pagbukas ko ng gripo ay wala na namang tubig. Buwisit naman oh. Halos maiyak ako sa inis. Sinubukan kong tiisin pero hindi ko na kaya. Kaya kahit sobrang nakakahiya ay napilitan akong pumunta ulit sa kabilang barracks. Tahimik na roon at mukhang tulog na lahat. Pagdating ko sa pinto ay nakalak. Napakagat labi ako. Nahiya na akong kumatok pa at aalis na sana ako nang biglang may sumitsit. Psst!
Napalingon ako. Nanigas yata ang buong katawan ko nang makita ko si Utoy. Nasa gilid lang siya ng barracks. Nakaupo sa monoblock chair habang may hawak na bote. Mukhang nakainom na pero gising na gising pa. Hindi ko maintindihan pero parang biglang uminit ang katawan ko nang papalapit siya. "Ate," mahina niyang tawag. "May kailangan po kayo?" Doon lang ako natauhan. Makikigamit sana ako ng banyo." Napangiti siya ng bahagya. "Teka lang." May kinuha siyang susi sa bulsa niya, saka binuksan ang pinto. "Salamat." Mabilis kong sabi bago dumiretso sa CR. Paglabas ko matapos ang ilang minuto ay wala na siya sa harap ng pinto. Napalinga ako hanggang sa makita ko siya sa medyo madilim na gilid ng barracks. Ewan ko ba pero kusang gumalaw ang mga paa ko papunta sa kanya. Siguro para magpasalamat. Pero habang papalapit ako ay umaatras naman siya. Hanggang sa pareho na kaming nasa medyo masukal at madilim na sulok sa likod ng barracks kung saan halos wala nang makakakita. Tahimik at ang naririnig ko lang ay kuliglig. "Utoy," mahina kong tawag. Bigla niya akong hinigit sa braso. Napasingap ako nang maramdaman kong sumandal ang likod ko sa pader. Nanlaki ang mga mata ko. "Utoy, anong ginagawa mo?" Madilim pero malinaw ko pa ring nakikita ang mukha niya dahil sa liwanag ng buwan. At doon ko lang napansin na gwapo pa talaga siya. Lalong nakakaakit kapag seryoso ang tingin niya. At ang bilis ng paghinga niya habang nakatitig sa akin. "Gusto mo naman to, di ba?" Pause niyang sabi. Parang may kumabog agad sa dibdib ko. Kaya napailing ako. At dahil sa gulo ng nararamdaman ko ay nasampal ko siya. Mahina lang naman. Napapikit siya saglit at akala ko ay lalayo na siya. Pero mas lalo lang siyang lumapit. At bago pa ako makapagsalita ay mabilis niya akong hinalikan. Nanigas ako, Papa Choy, at dapat tinulak ko siya. Dapat umalis na ako. Pero sa hindi ko maintindihang dahilan ay parang nawalan ako ng lakas. Parang matagal ko nang gustong maramdaman yung init ng mga oras na yon. Nang maramdaman kong bumaba ang labi niya sa liig ko ay napahawak ako sa braso niya. "Utoy," halos bulong na sabi ko. At habang mahigpit niya akong yakap sa dilim, ay tuluyan na akong nalunod sa init at tukso na matagal ko nang pinipigilan. Pagkatapos ng gabing yon ay hindi na ako mapakali. Kahit anong pilit kong magkunwaring normal ay parang may bumubulong lagi sa isip ko tungkol sa ginawa namin ni Utoy. Tuwing magigising ako sa umaga at makikita si Poldo na pagod na naghahanda para sa trabaho, ay lalo kong kinakain ng konsensya. Mahal ko ang asawa ko, Papa Choy. Sobrang mahal. Kaya habang tumatagal ay lalo kong nahihirapang itago ang kasalanang nagawa ko. Pero kahit ganon ay hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Kasi sa bawat araw na nasa barracks kami at nakikita ko si Utoy, ay parang may kung anong muling nabubuhay sa loob ko. Isang tingin lang niya ay kinakabahan agad ako. Kapag nagkakasalubong kami sa labas ay parang bumabalik lahat ng init at haplos na pilit kong kinalimutan. At mas lalong mahirap kasi parang wala lang kay Utoy ang nangyari. Tahimik lang siya pero ramdam ko sa mga mata niya na gusto niya pa. Minsan, nahuli ko pa siyang nakatitig habang nagluluto ako. At ang nakakainis, kahit alam kong mali, ay may parte sa akin na nanghihina rin. Kaya isang gabi, habang nagpapahinga si Poldo, ay kinausap ko siya. "Poldo,
Sagot niya habang nakaiga. Gusto ko muna umuwi sa Calamba. Napatingin siya agad sa akin. Bakit? Nagkunwari akong napabuntong hininga. Wala, naiinip lang ako rito. Paulit-ulit lang ang araw-araw. Wala naman akong ginagawa. Tahimik siya saglit. Sure ka? Baka malungkot ka na naman doon mag-isa. Mas okay na siguro ako doon. Miss ko na rin sa bahay eh. Tinitigan niya ako na parang nagtataka. Siguro kasi biglaan pero hindi na siya kumumpronta. Sige, kung yan ang gusto mo, ihahatid kita sa terminal sa isang araw. Pilit akong ngumiti. Salamat. Paghiga ko ulit ng gabing yon ay napapikit ako habang mabigat ang dibdib ko. Pero kahit paano ay lumuwag ng kaunti dahil makakalayo na ako sa wakas sa tukso. Pag-uwi ko sa bahay namin sa Calamba ay doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat. Kapag mag-isa ako ay umiiyak lang ako at paulit-ulit na nagdarasal. Humihingi ng tawad at katahimikan ng isip. Unti-unti rin naman gumaan ang lahat. Lalo na nang makalipas ang ilang buwan at malaman naming nagdadalang tao na ako. Natapos na rin ang project ni Poldo sa Atimonan. Kaya nakabalik na siya at uwian na ulit sa trabaho. Mas naging maayos ang pagsasama namin. Nabalitaan ko na lang na si Utoy ay bumalik na raw ng Visayas dahil hinabol siya ng nobya niyang nabuntis pala niya. Kapag naaalala ko tuloy ang nangyari ay napapailing na lang ako. Pero mas pinili kong ituon ang sarili ko sa pamilyang meron ako. At nangako ako sa sarili ko na hindi na mauulit ang pagkakamaling yon. Natutunan ko na isang maling desisyon ay pwedeng sumira sa lahat ng pinaghirapan mong relasyon. Kaya kapag may tukso, ay mas piliin nating lumayo kaysa magsisi sa uli. Maraming salamat Papa Choy. Sana ay may mapulot ding aral ang mga nakikinig sa kwento ko. Ang mahalaga ay natuto ka at pinili mong itama ang landas mo, Bekbek. Lahat ay nagkakamali. Pero hindi lahat marunong umamin sa sarili at magbago. Ingatan mo ang tiwalang ibinigay ni Poldo at gawing inspirasyon ang inyong magiging anak para manatiling tapat at buo ang inyong pamilya. Mga solid na kapapachoy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Bekbek, ay huwag pong kalimutan mag-like, share at mag-subscribe. I-comment nyo rin ang thoughts ninyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.